Ikaunang mga hari kabanata 22. Binalaan si Ahab. 3 taon nang walang labanan ang Israel at ang Syria. Ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Juda. Nasabi na noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, "Alam ninyo na ang Ramoth Gilead ay atin. Ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria." Ngayon na may si Jehoshaphat ang kanyang hinimok. Ang sabi niya, "Samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramoth Gilead." Sumagot si Jehoshaphat, "Kasama mo ako at ang aking mga tauhan, at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Ngunit sumangguni muna tayo kay Yahweh." Ang hula ng mga bulang propeta. Tinipon nga ni Haring Ahab ng Israel ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat at itinanong, "Dapat ko bang salakayin ang Ramoth Gilead?" "Salakayin ninyo. Tutulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway," sagot ng mga propeta. Ngunit iginiit ni Jehoshaphat, "Wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan? Mayroon pang isa, si Micaiah na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya, sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin, wala nang mabuti," sabi ni Ahab. "Huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari." Tutol ni Jehoshaphat. Ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang opisyal at inutusan, "Dalhin ninyo kaagad dito si Micaiah na anak ni Imla." Nasa isang giikan sa may pasukan ng Samaria ang hari ng Israel at si Jehoshaphat. Nakaupo silang dalawa sa kanya-kanyang trono at nakasuot ng damit hari. Samantala, nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanghuhula. Naglagay ng mga sungay na bakal si Zedekias na anak ni Kenana. Tumayo at ganito ang sinabi kay Ahab, "Sa pamamagitan nito ililipulin ninyo ang mga taga-Syria." Ganoon din ang sinabi ng iba pang propeta. Sabi nila, "Mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramoth Gilead at matatalo ninyo sila. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh." Ang pahayag ni Micaiah. Sinabi ng sagong pinapunta kay Micaiah, "Iisa ang sinasabi ng lahat ng mga propeta, magtatagumpay ang hari. Ganoon din ang sabihin mo." Sumagot si Micaiah, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, kung ano ang sabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin." Pagdating niya sa harapan ng hari, siya'y tinanong, "Micaiah, sasalakayin ba namin ang Ramoth Gilead?" "Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh." Ngunit siya'y muling tinanong ng hari, "Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo sa pangalan ni Yahweh?" Kaya't sinabi ni Micaiah, "Nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel. Nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna. Kaya't pauwiin na silang mapayapa." Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, "Di ba't sinabi ko na sa iyo na kailan may hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag, lagi na lang masama?" Ngunit nagpatuloy si Micaiah, "Pakinggan ninyo si Yahweh, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono. Nasa kanyang harapan, sa kaliwa at sa kanan, ang buong hukbo ng langit." Nagtanong siya, sino ang hihikayat kay Ahab na salakayin ang Ramoth Gilead? Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu. Ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, "Ako po ang hihikayat kay Ahab." "Sa paanong paraan?" tanong ni Yahweh. "Pupunta po ako roon at magiging espiritong sinungaling na magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta," sagot ng espiritu. "Ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka," sabi ni Yahweh. At patuloy ni Micaiah, "Ngayon, nakikita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan." Nang marinig ito, lumapit si Zedekias at sinampal si Micaiah. Sabi niya, "Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita sa ngalan ng espiritu ni Yahweh? At akala mo ba'y aalis siya sa akin?" Sumagot si Micaiah, "Malalaman mo ang sagot diyan pagdating ng araw na magtatago ka sa isang silid." Ipinag-utos ng hari, ibalik siya kay Amon, ang gobernador ng lungsod, at kay Prinsipe Yoas. Sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito, at huwag pakainin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik. Sinabi ni Micaiah, "Kapag kayo'y nakabalik ng buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko." Sinabi pa niya, "Tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko." Napatay si Ahab sa Ramoth Gilead. Pumunta nga sa Ramoth Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Juda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat,
Magbabalat kayo ako papunta sa labanan, ngunit ikaw ay maaaring magpatuloy na nakadamit hari, at nagbalat kayo nga ang hari ng Israel patungo sa labanan, iniutos ng hari ng Syria sa mga pinuno ng mga kawal na sakay sa karuwahe, huwag ninyong pag-abalahan ang kung sino-sino lamang, ang hari ng Israel ang inyong harapin, kaya't nang makita nila si Jehoshaphat, inakala nilang ito ang hari ng Israel at siyang hinabol, ngunit pagsigaw niya ng kani.